Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa oras na ito, magbibigay po tayo ng pagpapaliwanag hinggil po dito sa baluktot na pananaw ng isang nagpapakilalang professor sa Universidad ng Pilipinas pa naman. Itong tinatawag niyang sarili niya na si Professor Shelo Magno. Kinukot siya at iniinsulto niya si Vice President Sara Duterte hinggil sa, di ba abogado ka Sara? O ba't wala ka namang ni isang kasong sinampahan na kurakot? Mga kababayan, na i-post niya po ito sa kanyang social media account sa Facebook. At ito ay umani ng napakarami at negatibong mga reaksyon dahil lumalabas na wala siyang alam sa mga functions of government officials at sa mga delineation of authority, yung paghahati-hati ng mga tungkulin sa mga nanunungkulan at may otoridad sa gobyerno. Yan po ang pagtingin kay Shelo Magno na parang naging bobo at tanga dahil sa kanyang pagiging tagapagtanggol ng gobyernong mandarambong ni Marcos at nila Romualdez. Una sa lahat po, mga kababayan, dapat maintindihan ni Professor Shelo Magno na nagpapakilalang napakagaling na propesora hinggil sa economics and financial analysis issues. Subalit, alam naman natin na ito po ay kumambyo na at naging isa sa mga attack dogs ni Marcos at nila Romualdez, itong si Shelo Magno. So dahil dyan, nakalimutan niya magbasa. Nakalimutan niyang balikan ang mga batayang aral kung paano umaandar ang gobyerno. Number one, ang ating gobyerno po ay umiiral bilang isang Republican Constitutional Democracy. Kapareho po sa pattern ng sistema ng panggobyerno sa Amerika o sa Estados Unidos. Mayroon po tayong 3 branches of government na nakalagay sa ating saligang batas, mga kababayan. At yan po ay may separation of powers. We have the executive branch na pinangungunahan ng presidente hanggang sa pinaka mababang antas ng panggobyerno sa mga barangay. Yan pong tinatawag na executive branch. Sila po nagpapatupad ng batas, sila din po ang namumuno doon sa mga ahensya ng gobyerno. Ang pangalawa, legislative branch, ito po yung inaatasan na gumawa ng batas. Kongreso po ito, House of Representatives at yung Senado. Bicameral ang tawag dyan sapagkat separate po sila, ngunit nagkakaroon sila ng coordination sa mga pagsasagawa ng pagpapasa sa batas. Bicameral dahil lower house o House of Representatives at Senate. Yan po, pero legislative branch. Ang isa, judiciary or judicial branch, Korte Suprema, and then ang mga korte sa ibaba nito. So, ang legislative branch para sa pagsasagawa ng tungkulin sa batas. At mayroon din po tayong judiciary na siyang mag-interpret ng batas at kung ano ang tamang pagpapatupad at pag-iral ng batas at gumawa ng mga desisyon hinggil sa mga paglabag sa batas. Yan po ang korte. Mula sa Korte Suprema, pababa. Judiciary. So, executive, judiciary, and legislative. Ang Pilipinas, dahil mayroon tayong tinatawag na constitutional democracy, may mga constitutional body na hindi direktang under the office of the president. They are autonomous and independent. Mayroon silang mandato mula sa saligang batas. Number one, hindi po under the office of the president ang COMELEC, Commission on Elections, that is a constitutional body. Commission on Audit, COA, para magkaroon sana ng independent na pag-review hinggil sa mga paggastos at mga paggamit ng pondo ng gobyerno. Kailangan po yan ay independent, COA. Civil Service Commission. At ganun din po ang Ombudsman. Ayon. So mga constitutional body po ito. Ang Ombudsman ang nakatakda na mag-imbestiga, gumawa ng kaso at mag-prosecute sa mga kurakot at mandarambong sa gobyerno saang mang-antas ng gobyerno ito. At ang ombudsman din po ang mag-lead sa prosecution
upang isampa ang kaso, mahatulan at mapanagot ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Dapat alam yan ni Shelo Magno. Siguro, alam niya rin, pero hindi niya ito ginamit sa tama. Kaya binaluktot niya. Hindi naman ombudsman si Sara Duterte. Si Sara Duterte, abogado, pero hindi siya ombudsman. Pagdating sa functions of government, mayroong nakatakda na otoridad. May delineation of authority and functions. Pangalawa, kung abogado ka o anuman ang profesyon mo, kapag na-elect ka as president, vice president, sa Congress, sa Senate, hindi ka po pwede na mag-practice ng iyong profesyon na mayroon kang financial interest o anumang mga posisyon o gawain na pwedeng pagmulan ng panibagong income at magkakaroon ng konflikto sa posisyon mo. Nakalagay din po yan sa saligang batas. Presidente, Vice President, mga maestrado ng Korte Suprema, ang mga nasa constitutional body, ang members of Congress, Senate, and House of Representatives, whatever profession that they have, they cannot practice it in the term that they are actively in the office while they are elected or appointed. Si Sara Duterte elected Vice President. So sinasabi na sa saligang batas na hindi niya pwedeng i-practice ang kanyang propesyon bilang abogado, lalo na kung may interest ito na kumita o pagkakitaan niyang propesyon niya dahil yan ang kanyang kabuhayan. Bawal. Pangalawa, magagamit niya ito for conflict of interest o mapakinabangan niya for influence of her office. Hindi ba alam ni Shelo Magno ito? Yun ang problema eh. Kung maalam ka, marunong ka, pero nagbubububuhan ka. Mas may gamot pa po sa katangahan at kabubuhan kung ikaw ay willing na magpagamot, meaning willing kang kilalanin, na mayroon kang antas ng kabubuhan at katangahan. Kaya makikinig ka sa advice. Hindi ko naman sinasabi po na matalino ako. Pero nagbabasa tayo, nag-oobserba tayo, at ina-analyze natin ang kalagayan bago tayo gumawa ng pagtingin at mga pagpapaliwanag. Very basic po yun, ang mga binabanggit ko. That is Political Science 101. Sa high school po, pinag-aaralan natin ang constitutional democracy, ang Republican form of government ng Pilipinas, sapagkat tayo ay Republika ng Pilipinas na nakapailalim sa isang saligang batas. Ang ating mga pag-iral ng gobyerno at relasyon ng mga tao at gobyerno at ang buong pag-iral ng sistema ng ating burokrasya. Basic po yun, no? So bakit ganon po ang style ng atake ni Shelo Magno as if obligasyon ni Sara Duterte na habulin ang mga mandarambong at magnanakaw? Function po yan ng ombudsman sa kasalukuyan sapagkat si Sara Duterte po, bagamat abogada siya by profession and by training, elected vice president siya. Bawal niyang gamitin ang kanyang propesyon na pwedeng magkaroon ng conflict of interest sa kanyang opisina o kaya magiging source ng kanyang livelihood or income. May mga constitutional limitations po yan, mga kababayan. Kahit pa sabihin natin maging pro bono lawyer siya. Sa mga nagrereklamo kontra korupsyon na gustong sampahan ng kaso si Marcos Jr., si Martin Romualdez at ang mga alipores nila sa kanilang sindikato, still hindi pwedeng gawin ni Sara Duterte kahit pro bono sapagkat magkakaroon ng conflict of interest sa kanyang function bilang Vice President. Ano bang function ng Vice President? The Vice President is the standby President. Anong ibig sabihin? Kapag may nangyaring masama at hindi ka nais-nais at hindi na makakaya ni Marcos na magpapatuloy pa bilang Presidente, namatay siya, nagkasakit na maging incapacitated na siya, o nag-resign siya, o na-impeach at na-convict siya sa impeachment court, the Vice President is the next in line to be the constitutional successor and become the President. Yan ang function ng Vice President, Shelo Magno. The Vice President is the standby President for constitutional succession in case there will be vacancy in the office of the President. Alam mo ba yon? Hindi niya trabaho ang paghabol o ang pagsasampa ng kaso sa mga kurakot at mandarambong. Trabaho yan ni Boyeng Rimulya sa kasalukuyan. Trabaho yan ng Department of Justice.
Trabaho po yan ng ombudsman, trabaho po yan ng mga matitinong abogado na wala po sa katungkulan at kapangyarihan dahil ipinagbabawal sa batas ang kalagayan ngayon ng tungkulin ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa saligang batas, dapat full-time siya na standby president, being the Vice President. Klaro? So bakit siya naging DepEd Secretary? Yan po ay concurrent posisyon. Wala po siyang tinatanggap na sahod doon, wala din pong benepisyo doon. Ang tawag po dyan ay secondment. Yan po ang kanyang task, but it was not her position of primary authority. Klaro? Siya po ang inilagay. Kagaya ni Marcos din, nag-concurrent din siya na Agriculture Secretary para lumaganap ang smuggling ng kanyang pamilya. Okay ba? Okay din ito si Bongbong Marcos, no? 18 months siyang naging Department of Agriculture Secretary at sa ilalim niya nakonsolida ang agricultural smuggling, manipulation of agricultural products and imports na kagaya ng inexpose ni Saldico. Pinagkakitaan nila ang sibuyas, kamatis, mga poultry products, bigas, asukal. Kulang na lang pati ang mga pako at mga tamtax pagkakitaan nila. So, ang tawag naman dyan, secondment. O may tasking ka lang bilang bahagi ng delegated authority mo. Pero your principal authority is your elected position. Kay Marcos, Presidente. Kay Sara Duterte, Vice President. So, klaro tayo, no? Ano po ang motibo ni Cielo Magno at ng mga kabalahibo niya mula sa Yellow Pink Zombie Group? Yellow Pink Zombie Group, ha? Yang mga kagrupo niya, si Lola Laila de Lima, sila Shell Jokno, sila Trillanes, at ang kanilang hilaw na mga komunistang peke na nagkukunwaring makakomunista pero takot namang aminin at ayaw din mag-armadong labanan sa gobyerno, itong Akbayan. No? Artista, kunwari para mag-artihan at maging bahagi ng political mercenary group na binabayaran ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Kaya Akbayan. Artista, kunwari para bayaran. Akbayan. Yan naman ang grupo ng hilaw na komunista na si Risa Hontiveros, no? Yan ang grupo nila, mga kababayan, no? So, isang balahibo lang po sila. Anong motibo sa mga kulukoy na mga post na ito ni Cielo Magno na biglang naging lapdog na ngayon ni Marcos at nila Romualdez upang atakihin si Vice President Sara Duterte? Isa lang, propaganda. Gusto nilang pag-usapan sa media at inihahanda nila ang public opinion para lutuin at gawin nilang manipulated. Kunwari, para pumabor na ang naratibo nila or salaysay ng mga attacking propaganda laban kay Vice President Sara Duterte upang mapa-impeach ito muli at ipatrial sa impeachment court sa Senado ay mamayagpag. So, binabayaran pong ganyang style. Of course, kaya nga ini-interview yan ng iba't ibang mga media si Boy Tartar, Ronald Lamas, na BFF at FUBO ni Risa Hontiveros. Alam natin, yan po ay arranged. Binabayaran, orchestrated yan para kunwari siya ay political analyst. Pero kung si Attorney Bing Guanzon pa, dating commissioner ng COMELEC ang magsalita, siya lang naman naniniwala. Si Ronald Lamas, si Boy Tartar na political analyst siya. Self-anointed political analyst, no? Siya ang nagtakda ng kanyang noo na political analyst ako. Si Ronald Boy Tartar Lamas, no? Mga kababayan, si Cielo Magno, kapareho ni Ronald Boy Tartar Lamas, ni Hontiveros at ng mga Yellow Pink Zombies. Iisa ang layunin nila. Durugin at iparalisa at tuluyang mawala sa public atensyon ng taong bayan at magalit ang taong bayan laban sa mga Duterte na mahigit ng almost 10 taon nilang sinusubukang gawin yan, ano? Laban sa mga Duterte, pero niyayakap pa rin at tinatangkilik ang Duterte brand of leadership sa Pilipinas. That even some of them cannot deny it. Sabi ni Trillanes, popular at sikat pa rin yan si Sara Duterte. For now. Pero kapag naibulgar at nalaman ng taong bayan anong totoong kulay niya, mawawala lahat yan. No? So, yan po ang purpose kung bakit nila sinisira.
inaatake si Sara Duterte. Mantakin mo, magpakabobo ka. Nagpapakilala kang professor ka sa University of the Philippines sa Economics and Financial Analysis. And now, sasabihin mo na bilang abogada, wala namang sinampahang kaso si Sara Duterte. Pero alam mo, from the very start, na hindi niya tungkulin yun. Kasi nga hindi ka naman talaga bobo, nagpapakabobo ka at nagpapakatanga. Dahil sa political motivation nyo na iparalisa at wasakin ang reputasyon at integridad ng mga Duterte, lalo na si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte, dahil takot na takot kayo na kalabanin sila sa isang fair, honest, and objective open public elections sa darating na 2028 o earlier than that. Kung ngayon gaganapin ang eleksyon, kahit magsama-sama po ang grupo ni Bongbong Marcos Jr., mga alipores nila ni Romualdez, mga magnanakaw at buhaya ng mga politiko, at ang sindikato nila, plus ang komunistang teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF na kaalyado rin nila, at pati itong hilaw na komunistang grupo ng Akbayan, Arti Kunwari para Bayaran, Akbayan, at itong Yellow Pink Zombies, ako po ay naniniwala na ang pipiliin ng taong bayan at pagtitiwalaan ay ang Duterte brand of leadership. And Sara Duterte, if she runs to be the president, either in 2028 or in a snap election before 2028 kung mangyayari man yan, lalamunin po sila ni Sara Duterte at pakakainin ng alikabok sa haba ng magiging lamang sa eleksyon na patas at malinis at matino na halalan. Kaya nila sinisira at winawasak ang mga Duterte at si Sara Duterte. So, sorry ka na lang, Shelo Magno, na-lecturan ka tuloy ni Ka Eric ng Political Science 101 kahit professor ka. Sapagkat binabaluktot mo ang konsepto ng authority of government, position in government, at ang tinatawag na delineation of functions and power in authority in government sa ilalim ng constitutional and republican democracy that the Philippines has. So malinaw kung anong motibo mo na ipakita na natin sa taong bayan. Attack and destroy, if not destroy, attack and put malice. Yung magduda ang taong bayan, enough na para sa inyo yon, para mabawasan ang pagtitiwala sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte, na tuloy-tuloy po na positibo at maganda ang pagtanggap ng mayoriya ng mamamayang Pilipino sa kanya. Samantalang ang boss mo na totoo, who is Marcos and Romualdez, lugmok at lagapak sa lahat ng surveys. Si Marcos Jr., negative 3 sa SWSS, below 0. Negative 15 sa Pulse Asia. Negative 27 sa Publicos Asia. Sa Cabinet Role and Cabinet and Government Performance, negative 27. Samantalang si Sara Duterte, more than half of the Filipino people, 5.8, almost 6 out of 10 Filipinos naniniwala na si Sara Duterte ang nararapat na maging pinuno ng Pilipinas sapagkat ang kanyang kapasidad, ang kanyang pamumuno at ang kanyang track record ay mayroon pong pagpapakita ng kakayanan na pagkatiwalaan siya upang ayusin ang gobyerno at pamunuan sa ating bansa. Yan po ay lahat ng surveys na. So ano pa po ang hinahanap ni Shelo Magno na pruweba na ang kanyang pangbabaluktot sa propaganda niya, walang ibang pinatutunguhan nito kundi basurahan lang. Hindi po bobo ang mamamayang Pilipino gaya sa gusto mong pag-underestimate na akala ninyo Shelo Magno, kayo nila Dilima at nila Hontiveros, na ang inyong propaganda ay hindi mauunawaan at hindi ma-identify ng taong bayan na ito ay atake, propagandang politikal sa ambisyon nyong mangibabaw sa kapangyarihan pagdating ng 2028 sakaling mawawala na sa termino niya si Marcos Jr. If ever Marcos Jr. and his government will be able to finish their term of office in 2028. Nag-aambisyon kayo na kayo ang papalit kay Marcos Jr. Kaya, the biggest obstacle that you have right now is having Sara Duterte at the front line. Of all political surveys, siya po ang gusto ng taong bayan na maging Pangulo ng Pilipinas o susunod kay Marcos Jr. o kahit earlier pa sa termino ni Marcos Jr. Ayun!
Mga kababayan, hindi pa po ito ang katapusan ng mga atake. Marami pa tayong ma-expect na ganito mga pag-atake, pero ang taong bayan po ay natututo at nagkakaroon ng pag-angat ng kanyang kamalayan sa karanasan at kasaysayan, at hindi nyo po pwedeng lokohin ang taong bayan every day of your life. The way you are trying to portray na napakasama ng Duterte brand of leadership, pero sa katotohanan, niyayakap at tinatangkilik ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik at pagsuporta sa Ka Eric Celis video analysis at video talakayan. Please don't forget to like, share, and promote our videos. And don't forget mga kababayan na mabigyan din po ng suporta ang ating mga viewers na ma-inform sila na mag-subscribe. Umabot na po tayo ng 87,000 subscribers. Utang na loob ko po yan at sa inyo, sa aking pamilya, sa YouTube channel natin. At sana po tumaas din ang ating mga viewership sapagkat nakakatulong din po yan sa pag-monetize at pagkakaroon ng income ng ating channel, at masusuportahan din po ang advocacy ni Ka Eric at ng aking pagpapatuloy ng ganitong uri ng mga pagpapahayag at pagpapaliwanag, at the same time ang pakikipagkaisa sa mga pagkilos ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat. And of course, ang ating Facebook account na Ka Eric Jeff Celis, 138,000 followers na. Very good mga kababayan. And more of these are coming because of your support. Sa gusto namang tumulong direkta sa Bangon Sambayanan People's Movement, our advocacy center, ang ating pong GCash line dyan na ginagamit for support coordination, at sa inyo pong gustong ibigay na tulong 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, it's okay, ay ang numero po na 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Yan po ay GCash line sa pangalan po ni Langging Rohilda Celis. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric.